Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Ar-Rusul wa Risalat. So yung huling natalakay natin, yung mga naiulat sa mga hadith tungkol sa kung ano yung nalalaman ng mga Hudyo at mga Kristiyano tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung huling natalakay natin yung paghaharap ni Heraclius at ni Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Siyempre sa panahon na ito, si Abu Sufyan hindi pa siya Muslim. Hindi pa siya Muslim. So balikan lang natin yung ibang bahagi nito. So nalalaman natin mula sa konteksto nito na nangyari ito pagkatapos ng Hudaybiyah. Nangyari ito pagkatapos ng Hudaybiyah. Kaya nga si Heraclius, tinanong niya kung sino sa kanila ng mga Arabo ang pinakamalapit na kamag-anak ng tao na ito na nagpapakilala bilang propeta. At nagpakilala nga si Abu Sufyan. At hindi na nga nagawa ni Abu Sufyan na magsinungaling sa takot na mapahiya sa kanyang mga kasama sa bawat itinatanong ni Heraclius tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga tinanong ni Heraclius una kung anong antas ng pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya na siya ay nasa marangal na pamilya. At nagtanong siya kung meron bang naunang tao sa mga kamag-anak niya o kahit sa Quraysh na nag-angkin bilang propeta. So sagot niya rito, wala. At meron bang hari sa mga ninuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ng Quraysh? Sabi ni Abu Sufyan, wala. Tinanong din niya, ang mga tagusunod ba niya ay yung mahihirap o yung mayayaman? Ang sabi ni Abu Sufyan, yung mahihirap ang sumusunod sa kanya. At tinanong ni Heraclius, ang mga tagasunod ba niya ay dumadami o kumakaunti? Sabi ni Abu Sufyan, dumarami. At tinanong muli ni Heraclius, meron bang nagmuslim pagkatapos ay umalis sa relihiyon na ito dahil sa pagkamuhi sa relihiyon na ito? Sabi ni Abu Sufyan, wala rin. At tinanong muli ni Heraclius, ito bang propeta na ito ay pinagbintangan ninyo noon ng pagsisinungaling bago pa siya naging propeta? Sabi ni Abu Sufyan, hindi rin. Bumabali ba siya sa kanyang mga pangako? Sabi ni Abu Sufyan, hindi. Hindi siya bumabali sa pangako. Sabi nga ni Abu Sufyan, ngayon meron kaming kasunduan, pero hindi ko alam kung anong gagawin niya sa kasunduan na ito. So kumbaga dito natin na hinuha na nangyari ang pag-uusap na ito pagkatapos ng Hudaybiyah. Kasi ito lang naman yung kasunduan na nagkaroon ang Quraysh at ang mga Muslim. At yun nga parang gusto niyang sabihin na gusto niyang kumbaga ipahinuha kay Heraclius na inaasahan nila nalilinlangin sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tatraidorin sila. Pero wala na siyang ibang masabi laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagtanong si Heraclius, nagkaroon na ba kayo ng digmaan laban sa kanya? Sabi ni Abu Sufyan, oo. Anong nangyari sa mga labanan na ito? Sabi ni Abu Sufyan, minsan ay nananalo kami at minsan naman sila ang nananalo. So ngayon sa pagpapatuloy inshallah, kasi maraming tinanong talaga si Heraclius tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito, sunod na tinanong ni Heraclius, Mada ya'murukum? Anong ipinag-uutos ng propeta na ito? So sabi ni Abu Sufyan, kulto, sabi niya, yakulu E'budullaha wahdahu. Ang sinasabi ng propeta na ito, sambahin ninyo si Allah ng nag-iisa at walang katambal.
Wala tusyriku bihi syai'a, huwag kayong magtatambal ng anuman sa Kanya. Watruku ma yaqulu abaukum, talikuran ninyo ang sinasabi ng inyong mga ninuno na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at iba pang mga kahalayan. Wa ya'muruna bis salati was sidiki wal afafi was sila. At inuutusan kami ng propeta na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magsala, maging makatotohanan, maging disente, at pagdugtungin ang pagkakamag-anak. Sa matapos na sinabi ito ni Abu Sufyan, faqala litarjaman, sabi ni Heraclius doon sa translator, kullahu sa'altuka an nasabihi. So ito na, sinabi na ni Heraclius ang mga dahilan kung bakit niya itinanong ang mga partikular na bagay na yun. Natalakay na natin ito dati pa, pero napakagandang balik-balikan itong aralin na ito, mashallah, kasi ito ay patunay ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagiging tunay na propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon mismo kay Heraclius, na emperador ng Byzantine Empire. Ayon mismo kay Heraclius. Sasabi ni Heraclius doon sa translator, sabihin mo ito kay Abu Sufyan. So, nagtanong ako sa iyo tungkol sa kanyang angkan. Fadakarta annahu fikum du nasab. So tinanong kita tungkol sa kanyang angkan at sinabi mo na siya ay mula sa isang marangal na angkan. Fakadhalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qaumiha. Ganito ang mga sugo. Isinusugo sila mula sa mararangal na mga pamilya ng kanilang angkan, ng kanilang kumbaga ng kanilang bayan o ng kanilang tribo. Kumbaga nagmumula sila sa mararangal na mga angkan ng kanilang tribo o ng kanilang nasyon o kanilang bayan. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadal qaul. Tinanong din kita, meron bang nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi ng katulad ng sinasabi niya, na nag-angkin ng pagiging propeta? Fadakarta anla. Sabi mo, wala. Fakultu, law kana ahadun qala hada al-qawla qablahu lakultu rajulun ya'tasi biqawlin kila qablahu. Sasabi ni Abu Sufyan, kasi kung sinabi mo na meron ng nauna na nag-angkin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagka-propeta, ang ibig sabihin lang nito, ang magiging ibig sabihin lang nito ay ginagaya lang. Ginagaya lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabi ng nauna sa kanya, lalong-lalo ng pag-aangkin ng pagiging propeta. So nga bagaman, di ba si Ibrahim alayhis salam at si Ismail alayhis salam ay taga Makkah, hindi naman niya sila naabutan. So technically, hindi na natutunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanila ang mga ipangangaral niya. Kasi napakalayo na ng panahon. At literally, nakalimutan naman nga ng Quraysh. Nakalimutan ng Quraysh ang mensahe ni na Ibrahim alayhis salam at Ismail alayhis salam. Kaya bagaman may nauna, yun nga, nauna sina Ismail alayhis salam at ang kanyang ama, hindi yun valid, hindi yun kasama dito sa criteria na ito na ibinigay ni Abu Sufyan, alhamdulillah. At nga sinabi rin ni Heraclius, wasa'altuka hal kana min abaihi min malikin, fadakarta anla. Tinanong din kita, meron ba sa kanya mga ninuno ang dating hari ng Quraysh? At sabi mo, wala. Kultu, falaw kana min abaihi min malikin, kultu rajulun yatlubu mulka abihi. Dahil kung sinabi mo na meron siyang ninuno na dating hari ng Quraysh, ang masasabi ko, siya ay tao lamang na naghahangad na maghari muli, na mabawi ang kaharian ng kanyang mga ninuno.
Pero nga, hindi ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At muli, sa mga criteria ni Heraclius, sinabi niya, وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ. So tinanong din kita, napagbintangan niyo na ba siya ng pagsisinungaling bago pa niya sabihin ito ang tungkol sa pagiging propeta? Fadakarta an la. At sabi mo wala rin. Hindi rin siya napagbintangan kahit kailanman na nagsinungaling. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. So kung ganun siya, na tao na napagbintangan ng pagsisinungaling noon pa, kasi nga ang tao na nagagawa niyang, paano ba? Ang tao na hindi niya magagawang magsinungaling sa tao, ay hindi rin makakapagsinungaling tungkol kay Allah. So ibig sabihin dito, kumbaga kung yung tao nga, na mas mababa kay Allah, hindi pinasisinungalingan o hindi pinagsisinungalingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano pa kaya si Allah? So, ibig sabihin, hindi niya magagawa na magsinungaling tungkol kay Allah. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ دُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ دُعَفَاؤُهُمْ اتَّبَعُوهُ. Tinanong kita, ang sumusunod ba sa kanya yung mga makapangyarihang mga tao o yung mahihina? At sabi mo, ang mahihina ang sumusunod sa kanya. At yun nga sabi ni Heraclius, nang sinabi ni Abu Sufyan na mahihina ang sumusunod sa kanya, wahum atba'ur rusul. Ganon talaga. Ang tagasunod ng mga sugo ay ang mahihina ng kanilang nasyon. Wasa'altuka ayaziduna am yankusun. Tinanong kita, nadaragdagan ba sila o dumarami? Fadakarta annahum yazidun. At sabi mo, dumarami sila. Kadalika, sabi ni Heraclius, wakadalika amrul iman hatta yatim. So ganito ang pananampalataya. Hanggang sa ito ay maging kumpleto. Ibig sabihin, sa panahon ng propeta, habang nabubuhay pa yung propeta, darami ang kanyang mga tagasunod hanggat hindi napuputol ang wahi o hanggat hindi namamatay ang propeta. Darami ang mananampalataya. Hindi katulad pagpatay na yung propeta, maring dadami, mababawasan o kakaunti kasi magmumurtad yung iba. Katulad nga na nangyari pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yun nga, yung panahon na yun, alam ni Heraclius na isa ito sa mga tanda ng pagkapropeta. Kaya naitanong niya kay Abu Sufyan. Wasa'altuka, sabi muli ni Abu Sufyan, sabi muli ni Heraclius kay Abu Sufyan, sa'altuka ayartaddu ahadun saktatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi fadakarta an la. Tinanong kita kung meron bang nagmurtad dahil sa pagkamuhi sa relihiyon na ito matapos na siya ay pumasok sa Islam. Sabi mo wala. Wakadalikal iman, ganito nga ang tunay na pananampalataya. Hina takhalitu basyasyatuhu al-kulub. So ganito nga ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, kapag ito ay pumasok sa puso, ito ay kumbaga pumapasok ng kompleto sa puso ng tao. Dahil dito, magiging matatag ang tao sa pananampalataya at hindi na niya iiwan ang pananampalataya. Wasa'altuka, hal yagdiru fadakarta alla. At tinanong kita, bumabali ba siya sa kanyang ipinangako? Sabi mo, hindi. Kadalika rusul la tagdir. Ganito rin ang mga sugo, hindi sila bumabali sa kanilang mga ipinangako o kanilang mga kasunduan. Wasa'altuka bima ya'murukum. At tinanong kita sa kung anong iniutos niya sa inyo. Fadakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Ang sabi mo, Abu Sufyan, ang utos niya sa inyo, sambahin si Allah at huwag kayong magtatambal sa kanya ng anuman. Wayanhakum an ibadatil awthan, at pinagbawalan niya kayo na sumamba sa mga ribulto, waya'murukum bis salati, was sidiki wal afaf, at tinuturuan niya kayo, inutusan niya kayo na magsala, maging makatotohanan at maging desente. Fa in kana ma taqulu haqqan pasayamliku mawdi'a kadamay hatain. Ito na yung paliwanag ni Abu Sufyan. Yung paliwanag ni Heraclius. So yung pinaliwanag na ni Heraclius, lahat ng mga tinanong niya, bakit ganun? So yung nga, sabi niya, kung ganun nga, ang mga bagay-bagay ayon sa iyong sinasabi, kung totoo ang iyong sinasabi, ang propeta na yan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magmamay-ari ng, kumbaga, ng lupain na kung saan nakaapak ang aking dalawang paa. Kumbaga, ibig sabihin niya dito, mamamayani si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang relihiyon hanggang doon sa Damascus. Kasi nandito ito nangyari sa hindi pala Damascus, sa Sham. Pero dito, kung ang pagkakalam ko dito, saan ba ito nangyari? Kung hindi sa Damascus, sa Jerusalem. Doon lang sa dalawa. So, ibig sabihin ni Heraclius, hanggang doon ay mamamayani ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun nga ang nangyari. Panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nasakop nilang buong Sham. Bumagsak muna yung Damascus sa mga Muslim, at pagkatapos nito, yung Jerusalem mismo ang nasakop ng mga Muslim. Alhamdulillah, naging mga Muslim na ang mga tao doon, at kumbaga, nasa ilalim na siya ng pamamahala ng mga Muslim mula ng panahon na yon. Nabago na lang yun sa makabagong panahon. At sabi nga niya, wakad kuntu, a'lamu annahu kharijun. Alam ko na parating na siya. Parating na ang propeta na ito na mamamayani hanggang sa lupain na yon ni Heraclius. Lam ako nadunnu annahu minkum. Hindi ko sukat akalain na siya ay magiging kabilang sa inyo. Kumbaga, hindi niya inaasahan. Kasi ngayon mga Arabo, sa totoo niya, noong unang panahon, wala sila halos halaga. Ang halaga lang nila sa mga tao, sa Byzantine Empire, sa Persian Empire, bilang mga mga mangangalakal. Pero wala silang naging kapangyarihan na katulad ng iba't ibang mga imperyo na umiral noong unang panahon. Lahat ng iba't ibang mga lugar may mga imperyo. Ang Egypt may imperyo, may kaharian. Napapaligiran sila Ang Roman Empire, ang Byzantine, meron. Ang Persian, meron. Ang India, meron. Ang China, meron. Ang Europe, ganun din. Pero yung mga Arabo, wala, watak-watak sila. So hindi inaakala ni Heraclius na manggagaling sa mga Arabo ang propeta na ito, na yun nga, na nababatid niya na bandang huli ay sasakop kahit dun sa lupain niya. Kasi alam niyang mahina ang mga Arabo. Yung hindi ko sukat akalain na siya ay manggagaling sa inyo. Falaw anni a'lamu anni akhlusu ilayhi la tajasyamtu lika'ah. So, kung nalaman ko lang, hindi ko sukat akalain na siya ay manggagaling nga sa inyo. At kung nalaman ko lang, noon pa, kung nalaman daw niya noon pa, ay pupunta siya agad-agad upang makaharap ang propeta na ito. Walau kuntu endahu lagazaltu an kadamihi. At kung makakaharap ko na siya, ay huhugasan ko ang kanyang paa. So, ibig sabihin dito ni Heraclius, gusto niya sana na mag-Muslim. Pero katulad ng iba pang mga tao na nasa posisyon na, hindi na nila maiwan ang kanilang posisyon, ang kapangyarihan para mag-Muslim. So, katulad ngayon nangyari doon sa teacher ni Anselm Tormeda, yung paring Kastila na lagi ko naikukwento sa inyo. Si Anselm Tormeda, nabuhay siya yung panahon ni na kasabayan niya, sina Magellan, sina Columbus. Pero mga 1490s, gano'n. Pero
yung teacher niya, alam niya na yung tinutukoy na Parakletos, na natalakay din natin dito, di ba? Ang tinutukoy na Parakletos, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Greek na Bible, pero hindi siya nag-Muslim. Kasi tumanda na siya sa pagiging pari at hindi niya maiwan ang kanyang katayuan. So ganito na rin si Heraclius. Hindi niya isasakripisyo yung kanyang, kumbaga para sa kanya, hindi niya isasakripisyo yung kanyang posisyon para lamang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadu billah. Kung nalalaman lang nila na mas mahalaga ang anumang makakamit nila sa Islam sa anumang iiwan nila dito sa mundo. So pagkatapos sabihin ito ni Heraclius, thumma da'a bi kitabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dahya ila adimi Busra. Pagkatapos ito pinatawag o pinakuha ni Heraclius yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Dahil nga nalalaman natin na ito ngay nangyari pagkatapos ng Hudaybiyah. Kasi pagkatapos ng Hudaybiyah, nagkaroon ng kapayapaan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkaroon ng pagkakataon na magpadala ng iba't ibang mga ambasador o iba't ibang mga kinatawan sa iba't ibang mga hari. Dala-dala nila ang sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang imbitasyon na mag-Muslim sila. So sinulatan niya si Muqawqis ng Egypt, sinulatan niya ang Najashi ng Ethiopia, sinulatan niya etong si Heraclius at iba pang mga pinuno. Kahit yung Persian Empire, sinulatan niya. At yun nga bigla ko naalala, di ba nag-Muslim si Najashi? Nag-Muslim si Najashi. Ngayon sa ibang mga ulat, sinulatan pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Najashi pagkatapos ng Hudaybiyah. So lumilitaw ngayon, sa pagkakaintindi ko, namatay si Ashama, yung Najashi nung panahon ni na Ja'far, nung naghijra patungong Habasha. Namatay na siya at mayroong pumalit na bagong Najashi. Kasi tawag sa hari sa kanila, Najashi. So bagong tao na ito yung sinulatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, yung ganun din, pagkamatay ni Najashi, ito na rin yung panahon ng pag-alis ng mga Muslim sa Habasha pabalik ng Madina. Kaya pagkatapos ng Khaybar, pagkatapos na rin yun ng Hudaybiyah, bumalik na pangalan nito, si Ja'far at yung iba pang mga naiwan pabalik ng Madina. At kasama nilang bumalik si Ummu Habiba, na anak ni Abu Sufyan na napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang nagkasal pa nga sa kanila si Najashi. Ibig sabihin, yung panahon na yon, Muslim na. Si Najashi doon pa lang sa mga panahon na lumikas yung mga Muslim sa Habasha. Kumbaga, maaga rin siyang nag-Muslim. Si Najashi, si Ashama, alhamdulillah. Pero nung namatay siya, may bagong Najashi at yun yung sinulatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba-iba yung naging tugon ng mga sinulatan niya. So, halimbawa si Muqawqis, nagpadala pa siya ng alipin. So, kabilang sa mga pinadala niyang alipin, si Maria Kibtiyah, na naging nanay ni Ibrahim, yung anak na lalaki ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maagang namatay din. At itong si Heraclius nga. So nang natanggap niya itong sulat na ipinadaan doon sa ministro o governor sa Busra, yung tinutukoy dito na Busra sa Damascus. So yung sulat na ito ang nagdala mismo si Dahya. Fadafa'ahu ila Herakel faqara'ahu fa'ida fihi bismillahirrahmanirrahim. Sa isulat na ipinadala kay Heraclius, so binasa din niya doon sa harapan ni Abu Sufyan. Sasabi doon sa sulat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli, ila Herakel adimi ar-Rum. Mula sa alipin ni Allah at sugo niya si Muhammad na anak ni Abdullah
At ang sulat na ito ay para kay Heraclius na pinuno ng Roma, ng Byzantine Empire. Salamun ala manittaba al-huda. Ang kapayapaan ay para sa mga sumusunod sa gabay. So dito makikita natin yung aplikasyon din ng hadith, la tabda'u ahlal kitab bis salam. O kahit sinong kuffar, wag mo silang uunahan na babatiin ng salam. Kaya ang bati rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamun ala manittaba al-huda. Ang kapayapaan ay para sa mga sumunod sa gabay. Amma ba'd, sa pagpapatuloy, fa inni aduuka bi ayatil Islam. Tunay na ako ay nag-aanyaya sa iyo patungo sa Islam. Aslim taslam. Sumuko ka sa Islam o magmuslim ka at ikaw ay magiging ligtas, insyaallah. At ang tinutukoy dito ng pagiging ligtas. So maaring magiging dalawang kahulugan nito. Kaligtasan sa mundo na hindi siya didigmain ng mga Muslim o kaligtasan sa kabilang buhay, syempre. Kasi nga kapag nagdadakwa ang mga sahaba, tatlo yung pagpipilian ng kanilang dinadakwahan. Na mga hari, yung mga hari ang tinutukoy ko rito. Magmumuslim sila o kung hindi sila magmumuslim, magbabayad sila ng jizya. Kumbaga magpapasakop sila sa mga Muslim at kung hindi ay magkakaroon ng jihad laban sa kanila. Pero syempre, ang mga ganitong tagpo ay nangyayari sa mga pagkakataon na merong resistance, kumbaga nanlalaban o kaya namiminsala sa mga Muslim ang hari. Dahil marami mga pagkakataon na nagdakwa ang mga sahaba sa mga lugar na hindi naman sila pininsala ng mga hari sa mga lugar na yon. Katulad halimbawa doon sa paglaganap ng Islam, hindi lang mga sahaba, kahit yung mga salaf na sumunod sa kanila. Halimbawa sa paglaganap ng Islam sa India, sa East Africa, wala nang mujahidin ang pumasok doon para magkaroon ng fath. Kumbaga, lumaganap doon ang Islam sa normal na paraan lang ng da'wah. Kasi pinayagan sila, pinahintulutan sila na magda'wah doon. Pero dito, nalalaman natin na si Heraclius, buhay pa. Ito nga, panahon na ito, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na silang digmaan sa mga Muslim. Unang-una doon sa Mu'tah, pinatay ng mga Arabo na Kristiyano, yung mensahero ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sumalakay doon sina Zaid bin Haritha at yung mga Arabo na yung tinulungan ng mga Roman Empire. Hanggang sa dumami sila masyado at napaligiran nila yung mga Muslim, napatay lahat ng mga pinuno at naiatras ni Khalid bin al-Walid ang mga Muslim palayo, pabalik ng Madina. So nangyari yun pagka yung pagkatapos din ng Hudaybiyah, yung Mu'tah. Pagkatapos specifically ng Khaybar, kumbaga. Tapos yung yung bukod doon, yun nga yung Gazwatut Tabuk, mga Romano rin yung kalaban doon. At syempre yung sundalo ni Osama bin Zaid, mga Romano rin ang kalaban nila sa panahon na yun. So merong digmaan talaga. Kaya binigyan sila ng ganitong mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-Muslim ka at ikaw ay magiging ligtas. Yu'tika Allahu ajraka marratain. At kapag ikaw ay nag-Muslim, bibigyan ka ni Allah ng dobleng gantimpala. Gantimpala sa mundo, inshallah, at gantimpala sa kabilang buhay. Na ibig sabihin nito, makikinabang siya ng lahat ng papakinabangan ng mananampalataya sa mundo at ganoon din sa kabilang buhay. O syempre, maaari rin mangangahulugan nito na yung gantimpala na ito na marratain, gantimpala sa kabilang buhay. Fa in tawallayta fa inna alayka ithma al-arisiyin. At kung ikaw ay tatanggi, ikaw ay magpapasan ng kasalanan ng lahat ng mga arisiyin, yung mga tao na nasa ilalim ng pamamahala o pamumuno ni Heraclius. Lahat sila, mga sundalo, mga magsasaka, mga taong bayan, siya ang magpapasan nito kasi siya ang magkakaroon ng malaking bahagi sa kanilang kawalang pananampalataya. Kumbaga, hindi nakarating sa kanilang Islam dahil hinarang
ni Heraclius. So magkakaroon siya ng pananagutan dito. At binasa, kumbaga sinulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pinasulat niya doon sa sulat para kay Heraclius yung aya. Saan ba nababanggit itong aya na ito? Surah Ali Imran, verse 64. Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, an la na'buda illallah, wala nusyrika bihi syai'a. O ang kanang kasulatan, magkasundo tayo sa isang salita sa pagitan nating dalawa, na wala tayong sasambahin liban kay Allah at hindi tayo magtatambal ng anuman sa Kanya. Wala yattakida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, at ang hindi tayo kukuha ng iba pang Panginoon liban pa kay Allah. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. At yun nga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sila itatanggi, sabihin ninyo sa kanila na sumaksi na lang kayo. Kung ayaw nyo mag-Muslim, sumaksi kayo na kami nga ay mga Muslim, alhamdulillah. At doon na nagtatapos yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maikli lang ang sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Qala Abu Sufyan, sabi ni Abu Sufyan, falamma qala ma qala, nang sinabi ito ni Heraclius ang kanyang sinabi, wa faraga min qira'atil kitabi katura indahu as-sakhab. Matapos na basahin ito ni Abu Sufyan, nagkaroon daw ng kaguluhan doon sa korte ni Heraclius. Kumbaga nagkaroon ng mga bulong-bulungan at merong mga nagsisigawan. Wartafa'atil aswatu wa ukhrijna. At nagsisigawan na yung mga tao doon, kaya pinalabas na sila mula roon, sina Abu Sufyan at yung mga kasama niya. Fakultu li ashabi, kaya nasabi ko na lang sa aking mga kasama, hina ukhrijna, nang pinalabas kami, laqad amira Amru ibn Abi Kabsha, innahu yakafuhu maliku Banil Asfar. Sasabi ni Abu Sufyan doon sa kanyang mga kasama, hanggang sa panahon na ito, nilalait nila, nililibak, sinisiraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, doon sa kanyang mga kasama, napakatindi talaga ni Ibnu Abi Kabsha. Isa sa mga pangalan nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang ngayon, di ko alam ibig sabihin nito yung Ibnu, hanapin ko nga inshallah. Yung Ibnu Abu Kabsha, ito yung Ibnu Abi Kabsha, ito yung tawag nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, ang tindi, napakatindi, napakahusay talaga ni Ibnu Abi Kabsha, na natatakot sa kanya kahit ang hari ng Banul Asfar. Banul Asfar, ibig sabihin yung Asfar, dilaw. So yung angkan ng mga dilaw, kasi mapuputi yung mga Romano, tawag nila dilaw, pati yung mga tao na ito ay natatakot sa kanya. Famaziltu mukinan annahu sayadharu hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Ngayon nga, hanggang sa panahon daw na ngayon, hanggang daw sa panahon na yon, ay hindi talaga siya naniniwala na mangingibabaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat, hanggang sa siya ay gabayan ni Allah patungo sa Islam, alhamdulillah. So dito pinalabas na sila nung korte. At kasi nga nagkaroon na ng kaguluhan. Sa ibang mga ulat, ang naging kaguluhan dito doon sa korte ni Heraclius, kasi nag-react yung mga tao doon sa sinabi niya na na kumikiling siya sa mga Muslim. At nagkagulo na yung mga tao. At yun nga, paglabas ni na Heraclius, gusto nang mag-alisan ng mga tao rin. Mag-walk out sila kay Heraclius. Pero pinasara ni Heraclius yung mga pinto at walang ni isa sa kanila yung pinayagan na lumabas. At sabi ni Heraclius dun sa kanila, huwag kayong lalabas. Sinusubukan ko lang kayo sa inyong katapatan. Nang nakita niya na bad trip sa kanya yung mga tao, nang nagsabi siya ng mga pananalita na kumikiling siya sa Islam, pinangatwiranan niya na lang yun na siya ay nanunubok lamang sa loyalty ng mga Romano sa kanya. At yun nga, kinamatayan na ni Heraclius ang kufur o kawalang pananampalataya, waliyadu billah. So mahaba pa itong hadith na ito.
ito yung kumbaga pinakamahabang hadith tungkol sa pagtatagpo na ito ni Heraclius. Yung sumunod na bahagi, wala na doon sa mismong paghaharap nila ni Abu Sufyan, pero may kinalaman ito doon sa iba pang circumstances na kumbaga paanong naniniwala o ano yung nalalaman ng mga Kristiyano tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, karugtong ito ng mga hadith na natalakay natin nung nakaraan at mas kumbaga siguro talakayin na rin natin ito next week inshallah para mas maintindihan pa natin kung ano ang kanilang pagkilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi dumating din sila sa punto na kumbaga pinaghinalaan nila kahit yung mga Arabo na mga Kristiyano kung sasapi ba sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba't iba pang mga tulad nito. Kumbaga kapit tuko talaga si Heraclius sa kanyang pamumuno, sa kanyang paghahari at yun din yung iba pang mga katulad niya. Kaya nag-aalala talaga sila sa paglitaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.